Hi everyone! Nananawagan po ako sa LTO or Land of Transportation Office dahil itong si Boy AC Bulwak po ay nagmamaneho habang nagsiselfone. Sa video na ito ay panoorin natin kung bakit kailangang hulihin ng LTO itong si Boy AC Bulwak para hindi na pamarisan ng iba. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa Civic ni Boy AC Bulwak na nabili na noon pero ibinalik dahil may sirang nakitang nakabili. Ito kaya aahon kaya to? Baka hindi. Dito ay habang nagmamaneho si Boy AC Bulwak ay nakabitaw ang isang kamay sa manobela at gumagamit ng cellphone para mag-video. Delikado po yan dahil si Boy AC Bulwak ay sikat na vlogger na nagbebenta ng garanti bulwak na sasakyan. Ngayon ay kung makikita ito ng ibang tao ay iisipin nilang pwede palang mag-cellphone kahit ipinagbabawal yun. So yun, uwian na. Opya, kalampag check. Oy, puta, grabe ka lubak. Running. Makikita naman natin na kung saan-saan dinadala ni Boy AC Bulwak ang Civic na ibinibenta. Ang akin ay ibinalik na nga yan sa'yo dahil may sira tapos inilalayo mo pa. Mas lalo nang masisira yan at kawawa naman ang makakabili. Ano? May truck ko. Kanina ka pa parang kang lasing mag-drive. Nasa likod mo ako eh. Punta ambulance, di pa naririnig. Saan ba tayo? Oh, sige. Bulwa ka na. Mga unit natin, oh, gwapo. Pa yan mga bossing ko, bali pauwi na nga pala tayo. SR body, tested long drive, walang bulwak. Tara boss, tara picture tayo. Dito naman po ay makikita natin na hindi gumagamit ng seatbelt itong si Boy AC Bulwak at ipinagbabawal po yan sa ating batas. Marami na pong sikat na vlogger ang ipinatawag katulad ni Norman Mangusin at susunod na panigurado itong si Boy AC Bulwak. So yun mga bossing ko, bali magandang hapon nga pala sa inyong lahat. Bali gamit nga pala natin itong ating Mazda 3 na automatic transmission mga boss para sa mga naghahanap dyan. Pasok na pasok ang interior nito, aircon, napakalamig mga boss. Naka 100 unit ka na rin, tas automatic transmission. Napakaganda mag-ship mga boss. Ayan, ang interior talaga magugustuhan mo. Fresh na fresh talaga. Palaging sinasabi ni Boy AC Bulwak ang salitang sariwa pero 2008 model pa po ito at wala pong sariwa na lumang sasakyan. May bulwak din mga ahon. Aray mo, binibasic lang pala. Aray na. Para hindi man lang nahirapan ang ating Mazda 3. Ayan mga bossing ko, napakaganda ng kulay niyan. Sa mga mahilig sa itim dyan, pwede sa inyo to ho. Napakagwapo niyan, no? Mazda 3. New business ni AC. Ito na ang negosyo ko ngayon. Dito ay akala ko naka-seatbelt na si Boy AC Bulwak. Pero bag pala yun. Makikita nyo dun sa naunang video na itong bag ni Boy AC Bulwak ay may pang-adjust na strap. Tingnan nyo yung bakal na yun. Ngayon dito sa susunod na video ay makikita nyo yung bakal dun sa strap. Ibig sabihin ay bag yung nakapulupot kay Boy AC Bulwak at hindi siya naka-seatbelt. Napakasarap gamitin ng ating Mazda 3. Parang brand new ang loob. Ganda pa ng sounds pati yung sakay.
Sa Pilipinas po ay may batas na tinatawag na Anti-Distracted Driving Act ng Republic Act No. 10913. Dito ay ipinagbabawal ang driver na gumamit ng cellphone or electronic entertainment devices habang nagmamaneho ng sasakyan. Ang paulit-ulit na paglabag sa batas ay pwedeng magresulta ng suspension ng lisensya or revocation ng lisensya. Kaya yung paggamit ni Boy AC Buluwak ng cellphone habang nagmamaneho ay lubang ipinagbabawal. Kaya po pinagbabawal ang ginagawa ni Boy AC Buluwak ay nalilipat ang atensyon ng driver sa kanyang kinukuhaan gamit ng cellphone. Halimbawa, may nakitang magandang view si Boy AC Buluwak at kinunan niya ito ng video. Yung isip ni Boy AC Buluwak ay nasa view sa cellphone at wala sa kalsada. Ngayon, kung may tumawid na tao o sasakyan ay hindi ito agad mapapansin ni Boy AC Buluwak dahil nabibigani na siya sa view na nakikita niya sa cellphone. Pwede yung magresulta ng aksidente dahil lang sa isang segundo na nalingap ang isip mo sa kalsada. Ipinagbabawal din ang hindi pagsusuot ng seatbelt katulad ng ginagawa ni Boy AC Buluwak. Hindi kasi ito dapat palagpasin dahil sikat itong si Boy AC Buluwak dahil sa dami ng kanyang followers. Kilala kasi itong si Boy AC Buluwak na nagbebenta ng garanti bulwak at garanti sabog ng mga siraing sasakyan. Ngayon ay kung makita ng iba na hindi naka-seatbelt itong si Boy AC Buluwak ay iisipin ng iba na okay lang iyon. Dahil si Boy AC Buluwak nga ay ginawa din iyon which is mali. Meron po tayong tinatawag na Seatbelt Use Act of 1999 o Republic Act No. 8750. Dito ay inuobliga ang driver at pasahero nito na naka-seatbelt habang nakasakay ng sasakyan. Medyo mababa pala ang penalties nito, kaya siguro ang iba ay lumalabag katulad ni Boy AC Buluwak. Bilang isang vlogger at influencer na katulad mo Boy AC Buluwak, ay obligasyon mo na magpakita ng magandang halimbawa sa makakakita sa'yo. Kung nakita ng mga fans mo, Boy AC Buluwak, na nagbibideo ka habang nagmamaneho, ay possible na gayahin ito ng ibang makakakita sa'yo. Nangyayari pa naman sa social media ngayon na kapag may isang trending na tao, ay ginagaya nila ang yapak nila. E paano kung gayahin din nila si Boy AC Buluwak na nagmamaneho habang nagsiselfone at walang seatbelt? At ang masama pa nito ay milyon ang followers ni Boy AC Buluwak at mas malawak ang pwedeng makakita sa kanya. Kaya naniniwala ako na sa susunod na mga araw ay ipapatawag ng LTO itong si Boy AC Buluwak para ipaalam sa mga Pilipinong driver na ang ginagawa ni Boy AC Buluwak ay hindi tama. At yan po ang kaganapan kay Boy AC Buluwak na nagpakita ng maling gawain sa kapwa nating Pilipino. Sa ating mga kababayan ay huwag po kayong gagamit ng cellphone o magbibideo kahit anong ganda pa ng lugar na pupuntahan nyo. Delikado po yan dahil ang isang segundo na malingap kayo ay pwedeng buhay ang kapalit dahil sa ipinapakita ng isang tao na may buluwaking isip. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Road.